Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Formento. Ihahatid namin sa inyo ang isa na namang edisyon ng IBC Express Balita sa hapong ito. Sa ating top stories, opensiba laban sa mga miyembro ng Abu Sayyaf tuloy pa rin kahit sa pagsisimula ng Ramadan, ayon sa tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Lakas Kampi Party. Bumuo ng komite para suyuin si dating Pangulong Fidel Ramos. Pulis na lasing arestado matapos magpaputok ng baril. At bisitahin ang naging kulungan ni dating Senador Ninoy Aquino sa Fort Bonifacio. Tuloy pa rin ang opensiba ng militar laban sa bandidong Abu Sayyaf kahit pa simula ng Ramadan. Ayon kay AFP spokesman Lieutenant Colonel Romeo Browner, anuman ang okasyon o panahon, ang tinutugis nila ay mga kriminal at dapat papanagutin ang mga ito sa batas. Kilala na rin naman nila ang mga miyembro ng MILF na tumulong sa Abu Sayyaf sa engkwentro sa Basilan na ikinasawi ng 23 sundalo. Umabot na sa 10 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa hanay ng MNLF sa patuloy na labanan sa isla ng Balabac sa Palawan. Ang tatlo'y pinakahuling kaso ay yung mga napatay habang patakas ng isla sakay ng isang pump boat kanina. Samantala, 5 na sa mga miyembro ng rebeldeng grupo ang nasa kamay ng PNP. Sinusuyod naman ngayon ng mga tropa ng militar ang isla ng Matangguli sa Balabac, Palawan para sa posible mga patibong na iniwan ng mga rebeldeng MNLF. Ayon kay AFP spokesman Lieutenant Colonel Romeo Browner, partikular nilang tututukan ang paghahanap sa mga improvised explosive device na itinanim doon ng mga rebelde. Inamin naman ni Browner na nakapasok sa naturang isla ang mga MNLF dahil hindi nila mabantayan ang kabuuan ng paikot-ikot at mahabang dalampasigan ng Matangguli. 7 MNLF ang patay sa engkwentro na naganap doon kahapon. Muling niyanig ng pagsabog ang Cotabato kaninang alas 2 ng madaling araw. Patay ang isang taga Maguindanao na kinilala bilang si Karkay Minaga. 10 naman ang sugatan na kasalukuyang ginagamot ngayon sa Cabacan Hospital. Base sa report, hawak ni Minaga ang granada habang siya ay nasa Barangay Luna sa bayan ng Carmen nang bigla itong sumabog. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa nasabing insidente. Umakyat sa 0.9% ang naitalang gross domestic product ng Pilipinas sa unang 6 na buwan ng taon. Dahil dito, sinabi ng National Economic and Development Authority na malaki ang pag-asang tuluyang makakabawi ang ating ekonomiya. Ito ang Express Balita ni Jess Caduco. Hindi na kailangan pang mangamba ang publiko sa estado ng ekonomiya ngayong pagpasok ng ikatatlong bahagi ng taon. Nagsisimula na raw bumangon ang ekonomiya mula sa pinakamababang antas nito noong second quarter dala ng global financial crisis. Maging ang ibang mga bansa na tinamaan ng recession ay bumabawi na rin. Sa ulat ng National Economic and Development Authority, lumago sa 0.9% ang gross domestic product ng bansa mula sa 0.3% noong unang bahagi ng taon. Ang GDP ay siyang sukatan ng paglago ng ekonomiya. Umaasa ang NEDA na sa pagpasok ng third at fourth quarter ay magiging masigla na muli ang takbo ng ekonomiya dala ng global recovery, election spending, mababang inflation, paglago ng infrastruktura at BPO industry. Nagsisimula na ring muli ang pagbubukas ng oportunidad para sa mga OFW. 65% sa mga trabahador na natanggal sa trabaho sa bansang Taiwan ay naibalik na sa kani-kanilang mga trabaho. It's now on the way out globally. You had recently Japan, Germany, Hong Kong, and France recently left the recession. Pinagtutuunan na ng pansin ng pamahalaan sa pagpasok ng 2010 ang mapalago ang high technology industry, renewable energy tulad ng ocean wave power, wind,
geothermal at iba pang green investment at dagdag ng mga proyektong infrastruktura. Sinisimula na rin ang paglatag ng programang REAP o Reloading for Economic Acceleration Plan. We have to make the public more aware that the recession is really winding down. It's a fact globally. It's winding down. So that would have to be this need for more media projection on that. Okay, because syempre we deal with such arcane terms in the recession, economic terms na hindi naunawaan ng tao. So it should be explained what's happening in Japan, in the US, in Germany, France. Ilan pang mga sektor na bumabangon ay ang agriculture, fishery, forestry, services, construction, mining at finance. Ako si Jess Caduco, nagbabalita, Express. Samantala, tinanghal ng Forbes magazine si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang ika-44 na pinakamakapangyarihang babae sa mundo. Paliwanag ng Forbes, umangat si Pangulong Arroyo sa survey matapos itong maging kauna-unahang leader sa Southeast Asia na makapulong si US President Barack Obama. Nanguna sa ranking ng Forbes si Angela Merkel na unang Chancellor ng Germany. Kabilang rin sa mga napabilang sa listahan ng Forbes ay sina US First Lady Michelle Obama, ang talk show host na si Oprah Winfrey at si Queen Elizabeth II. Balak ng Partidong Lakas at Kampi na suyuin si dating Pangulong Fidel Ramos. Itong linggo lamang, tinanggihan ni Ramos ang alok na maging Chairman Emeritus ng pinagsanib na dalawang partido, si Dave Llabanes Jr. para sa kanyang Express Balita. Bumuo ng isang komite ang nagalyas ang Partido Lakas Kampi para ligawan si dating Pangulong Fidel Ramos at ipaliwanag ang naging proseso ng pag-aalyansa ng dalawang partido. Ito ang napagkasunduan sa naganap na caucus ng Lakas Kampi kanina na dinaluhan ni DILG Secretary Ronnie Puno ng Kampi, Executive Secretary Eduardo Ermita at House Speaker Prospero Nograles ng Lakas CMD. Naunguna nila si Claudio Silvestre Bello, Speaker Prospero Nograles at Executive Secretary Eduardo Ermita ang pakikipag-usap kay Ramos na kasalukuyang chairman ng Partido Lakas CMD. We are confident naman of the goodwill that exists between leaders of the party and FBR himself. No, it's not as if we are dealing with an outsider here. Is very much a part of the party and an inspiration to many of us. Una nang tinanggihan ni Ramos ang alok na maging Chairman Emeritus ng Lakas Kampi dahil rin sa muling maling proseso ng pag-aalyansa. Hati ang pananaw ng ilang miyembro ng partido sa pagtanggi ni Ramos sa nasabing posisyon. Normally in a party squabble, pag may petitioner, marami yon. But Jody Venecia against the rest of Lakas, medyo mahirap ata yun. Naniniwala si House Speaker Prospero Nograles na papaboran ng COMELEC ang kanilang aplikasyon para sa merger na didingging sa susunod na buwan. Sabi naman ni FBR, simple lang, na he says that he thinks that we did not follow the procedure. But he also says that it is up to the COMELEC. So if the COMELEC now says that we did follow the procedure and that the merger is correct, then that will appease him. Ako, si Dave Llabanes Jr. Nagbabalita, Express. Pinatigan naman ni House Speaker Prospero Nograles ang sinabi ni dating Pangulong Fidel Ramos na technically existing pa rin ang Partidong Lakas CMD. Ayon kay Nograles, hindi masasabing opisyal na pinagsanib ang Lakas CMD at Kampi hanggat hindi nagpapalabas ng ruling ang Commission on Elections hinggil dito. Pero sa kabila nito, tiwala si Nograles na hindi kailangang hatiin ang issue ng legalidad ang Lakas Kampi CMD. Magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang paalala.